Samantala, patay sa engkwentro ang isang pinaniniwalaang miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army sa Butuan sa Agusan del Norte. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang membro ng NPA patay sa hot pursuit operation ng military sa kabundukan ng Butuan City. 2 armas ang na-recover. Unang naganap ang engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng 29th Infantry Battalion led by Commanding Officer Lieutenant Colonel Mark Tabon under ng 901st Infantry Brigade ng 4th Infantry Division kontra sa isang grupo ng New People's Army habang ang mga armado ay nagsasagawa umano ng extortion activity sa bulubunduking community ng Sitio Banbanon, Barangay Pianing, Butuan City. Nakipagpalitan ng putok habang umaatras sa mga NPA sa iba't ibang direksyon ng kabundukan. Isang M16 rifle ng mga armado ang napulot ng military habang isinasagawa ang hot pursuit operation. Makalipas sa mahigit sa 2 oras na habulan, muling nagkaharap sa isang conventional warfare ang dalawang panig na umabot ng mahigit sa 5 minutong palitan ng putok at dito na napatay ang hindi pa nakikilalang NPA member at pagka-recover ng armas nitong R4 rifle. Pinapurihan ni 4th ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. ang maagap na tugon ng tropa ng pamahalaan at ang pasasalamat din nito sa local communities at sa mga former rebels na katuwang ng AFP sa pagsugpo sa komunistang grupo sa bahaging ito ng Mindanao. Para sa MBC TV Network News RH19, June Dimakutak, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nasabat na mga otoridad ang mahigit 600,000 halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint sa Sarawan Turil District, Davao City, banda alas 10:50 ng gabi. Sa pinagsabi ng Personal Task Force Davao, Davao City Police Office at Bureau Internal Revenue 11, nahuli ang suspect na si alias Noderna, 50 anyos at residente sa Barangay Poblacion 3, Libak, Sultan Kudarat. Ang suspect ay sakay ng isang puting pick-up na mula sa Zamboanga City patungong Davao City. Nasamsa mula sa sasakyan ang 852 reams ng smuggled na sigarilyo na tinatayang may halagang 669,501. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng paglabag sa Republic Act 4712 na nag-amyenda sa ilang probisyon ng Tariff and Custom Code ng Pilipinas hinggil sa smuggling na sigarilyo. Pinuri ni Task Force Davao Commander Colonel Rodrigo Marinas Jr. ang pagsisikap ng kanyang matauhan at ng DCPO sa pagpapatupad ng masusing inspeksyon sa mga entry point ng lungsod. Kasalukuyan nasa kustudiya ng Police Station 8, Otorel Police Station at Bureau of Customs Region 11 ang suspect at ang mga ebidensya para sa kaukulang disposasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang 25 taong gulang na babae ng bugbugin ng nakakatandang kapatid na lalaki na isang 42 taong gulang. Nangyari na sabing pangbubugbog sa Barangay Ruas, Mondragon Norte, Samar. Ayon sa report ng PNP, ang biktima kinilala na si Kathy. Lumalabas na itong suspect ay lasing na nagtungo sa bahay ng kanyang nanay na si alias Kuni, 65 taong gulang, at pinagbantaan nito ang kanyang nanay at kapatid na papatayin. Matapos sa pagbantaan, binugbog nito ang kanyang kapatid na babae at inuntog pa ang ulo sa pader. Agad naman na humingi ng tulong o nagpasaklulo sa pulis ang ina at tumulong din sa nagsumbong doon sa pulis ang mismong barangay official. Agad na isinugod sa Archie Mondragon ang biktima para sa medical atensyon at sa pagresponde naman ng Mondragon Municipal Police Station ay nandoon pa rin ang suspect kung kaya't agad itong inaristo na ngayon ay pansamantalang nakakulong sa Mondragon Municipal Police Station. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit, bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 40 anyos na magsasaka nagbigti dahil sa problemang pangpamilya sa Malasiki, Pangasinan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na kinilalang si Rodrigo Bruan alias Alot. 40 anyos may asawang magsasaka residente ng Barangay Asin West, Malasiki, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Kasi, alas 6 ng umaga na matagpo ng kanyang ina ang nakabiting katawan ng anak sa loob ng kwarto nito gamit ang nylon rope na ito'y nadala pa sa hospital subalit hindi na umabot ng buhay. Nabatid sa pamilya ng biktima na nakakaranas ito ng matinding emotional distress dahil sa marital issues matapos lumayas ang kanyang misis kasama ang kanilang anak. Nag-iwan pa umano ng suicide note ang biktima na humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kanyang nagawa.
Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.